kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahon ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at mangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Bago po ipagkalob sa inyo si Pastor Leonides, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong patuloy po na nakikinig ng kanyang mga tunay na aral na katotohanan. Narito na pong muli si Pastor Leonides. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga kababayang Pilipinas at buong daigdig. Magpakatalino kayo kasi para hindi kayo mailigaw. Dahil ayon sa kasulatan, sabi ni Kristo ng panahon niya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan. Ano mang kanyang marinig, ang mga ito ang sasalitain. At man niya ipahayag ang mga panahon darating. San Juan 16:13. San Juan Kapitulo 16, talatang 13. Okay, documented lahat ito nakasulat lahat ating patotohanan. Para huwag kayong malilito. Dahil lahat ang mali-balita, lilituhin kayo. Kung makinig kayo sa mga hindi totoong tagapagpahayag. Dahil ayon sa narinig ko, malilito na naman kayo. Dahil ipinaliliwanag niya ang Antikristo na hindi niya kilala kung sino ang mga Antikristo. Pero sasabihin ko totoo sa inyo, ang lahat na hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo, Antikristo talaga. Mga nagtakwil sa kanya. Ang hindi naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, Antikristo. Yan ang ibig sabihin yung Antikristo. Laban kay Jesucristo ang katapusan. Hindi po kasi nila alam na tunay na katapusan, yung kasamaan. Pangatlong araw pa lang ngayon. Ang araw na tinagda ng Diyos na katapusan ay 7 araw. Magpahinga na siya at tayo naman ay magpapahinga na rin. Alright, so paniwalaan nyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Magwakas na ang makamundong ugali. Yan, tatapusin ni Kristo yan, makamundong ugali. So, mag-ugali na kayo na espiritual na pag-ugali. Dahil yan ang hiniling ng Diyos sa bibig ni Pablo para lumabas yan. Roma 8:4. Dahil yan ang mamamatay. Yan kaugali ang material. Yan ang tatapusin niya. Yung kaugali ang makatao. Hindi kaugali ang makadiyos. Ang tatapusin niya, kaugali ang makatao. Si Basahin. Roma Kapitulo 8, talatang 4. Kailangan sa tinatawag na material na uri ng pamumuhay. So, kailangan magbanal ay lumalakad sa material na uri ng pamumuhay. Trying reconnect. Ayan na, bumalik na. Alright, so ngayon, Iisip itong smart na to pupunta na sa punto yung tunay na makakristo at makadiyos ay ito. Naman, nagluloko. Ay, okay na. Buwisit yung smart na yun, yung data ng smart. Alright. Ngayon, makinig kayong mabuti para hindi na kayo maligaw. Dahil yung mga naghayag na yan, puro kasinungalingan. Hindi sila sigurado, maghayag sila, lilituin kayo. Ngayon, ito ang payag ko, para hindi kayo malito, Kung saan naroon si Kristo, dumuong kayo. Dahil yan ang sinabi ni Kristo doon sa San Juan 17. Di ba sa'yo? San Juan. Ama, ibig ko, kung saan ako naroon, sila naman ay dumuon kasama ko.
para hindi kayo mag-alilangan. Hanapin na ninyo ang Diyos at si Jesucristo kung saan sila naroon. Dahil hinanda ko na ang kanyang templo, ang kanyang luklukan. Gagaya ng paghanda ni Juan Bautista noong panahon nila. Inanda ng Diyos, inanda ni Juan Bautista ang daan ng Diyos para bumaba sa lupa. Alright. Kung paano paghanda ni Juan Bautista, ayon sa kasulatan sa Malakias 3:1. Malakias. Dahil si Juan Bautista, siya sinugo ng Diyos sa panahon niya para ihanda ang kanyang daan, na ang daan na yan ay siya, si Kristo. Nung bautismo niya si Kristo, bumaba kay Kristo ang Espiritu Santo, di ba? Alright, nandyan sa Matthew, Kapitulo 3. Ito po muna, Malakias Kapitulo 3. Tigbasahin. Narito ang aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na yung hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. Alright. Dahil hindi nyo hinahanap ang Diyos kasi. Samantalang sinabi ng Biblia sa mga bibig na mga propeta, Amos, Kapitulo 5:4, hanapin nyo ang Diyos upang mabuhay kayo. Eh, hindi naman nyo hinahanap ang Diyos kasi. Sige, tuloy mo. Amos Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Alright. Nandito na sa ibabaw lupa. Marami na ng hula na ang Diyos ay nasa Pilipinas na. At inanda ko na yung templo niya, yung kanyang luklukan, para makilala nyo siya. Dahil yun ang sabi niya sa akin, ipakilala mo ako sa kanila upang wala na silang may dadahilan sa kanilang makasalanan. So, nakahanda na yung kanyang tungtungan o templo, at ang kanyang templo material, nakahanda na rin. Nandito na siya. Hindi po kasi nila alam na ang Apokalipsis ay nagaganap na. Ito po yung hula ni Juan Evangelista nung kapanahunan nila. Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Alright, yan ang luklukan o daan na hinanda ni Juan Evangelista noong panahon niya. Pero sa panahon natin, hinanda ko na rin dahil ako'y sugo ng Diyos upang paghanda ko ang kanyang daan para makarating sa lupa. At nandito na nga, narinig nyo na kanyang tinig na-interview pa yan ng Channel 7 diyan sa Panasahan. Pero hindi lang binaliwalan nila dahil hindi nila nakilala. Alright, so ngayon, ipakikilala ko na naman sa inyo. Pumarito kayo at ipakikilala ko ang Diyos sa inyo na nandito na sa kanyang kaharian at naghihintay na sa inyo. Kaya tinatawagan kayo sa pamagitan ng sakit pero padoktor kayo ng padoktor. Si Mike Enriquez, kagaya niya, namatay na. Tagal nating tinatawagan ni Mike Enriquez. Ayan, tipok na. Alright, ngayon, dahil sa hinanda ko siya nalalagyan, hindi kayo maniwala sa Biblia, na si Juan Bautista ang unang naghanda ng daan at ang Diyos ay muwaba kay Jesucristo na hindi alam, na hindi paniwalaan ng bautismoan ni Juan si Jesus ay bumaba ang kalapate. Ano sinabi yung kalapate? Narinig nilang tinig na ito ang anak kong kinalulugdan. Siya ninyong paniniwalaan. At nagpatotoo naman si Juan na ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Alright, ngayon, paano maalis ang kasalanan ninyo kung hindi kayo makinig sa Ebanghelyong totoo? Nakikinig kayo sa Ebanghelyo na alanganin, hindi pa nila alam kung sino ang mga Antikristo. Ang Antikristo ay yung hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Antikristo lahat yan. Maging gobyerno, maging reliyon, maging mamamayan. Alright, so, yan ang mga Antikristo. Ngayon, ang Antikristo, maliwanag na hindi susunod kay Kristo. Hindi susunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Antikristo talaga. At hindi po nila yung mga dala
ang aral ng Panginoong Hesukristo ay hindi nila dala. Yan po Talaga? yung mga anti-Kristo. Yan ang tunay na Antikristo. Kaya po, sabi na Apostol San Pablo, itakwil nyo yan kung hindi dala ang aral ni Kristo. Talaga. Kaya na sino man darating dito, sabi ni Pablo, na hindi dala ang turong ito, Ay ay huwag matakwil. ninyong tanggapin sa inyong mga pamamahay. Maging espiritu o na hindi niya ituro ang ebanghelyo ni Kristo, ay huwag niyong tatanggapin sa inyong pamamahay. Ito po, Galatia 1:8. Sige. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ngayon, anong sabi ni Pablo? Si Kristo Jesus ay espiritu na. Kung saan naroon ang espiritu ni Kristo, doon ay may kalayaan para matupad yung sinabi ni Kristo doon sa San Juan 17. Ama, ibig ko yung mga taong binigay mo sa akin, kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin mula pa nung itatag ang sanlibutan. Alright, maliwanag ha. Hanapin na ninyo ngayon si Kristo. Hanapin niyo ang Ama. Dahil kung saan naroon yung anak, nandun din yung Ama. Dahil yun ang sabi ng Biblia. Kasi basahin natin yung Biblia na tinukoy ni Kristo sa San Juan 14, 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon na siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. O, kita nyo na, sino man iibig kay Kristo ay iniibig niya ang Diyos dahil si Kristo ay sugo ng Ama upang sino mang maniwala sa kanya ay hindi mapahamak. Hindi ba ganon? 3:16. Ngayon, ba't ayaw niyong lumapit sa anak? At kung lumapit kayo sa anak, nandun na rin ang Ama. Tandaan nyo na magkasama sila. Dahil mula pa nung ihayag ng Biblia, si Jesus ay umupo sa kanan ng Diyos, kahit na dito sa lupa, nakaupo pa rin siya sa kanan ng Diyos. At silang dalawa ay magkasama doon sa 22 ngayon hanggang 23. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? O, tignan nyo, isang tao matapat at mapagmahal sa tao, gaya ni Judas, hindi yung Iscariote yan, Judas Tadeo yan. Ayaw niya na sila lang ang paghayagan ng Diyos, na gaya nangyari doon sa Gawa, Kapitulo 2:1. Nung bumaba ang mga banal na espiritu, sila lang ang nakakaalam nung panahon nila. Tandaan nyo walang sino man nakaalam yan, kundi lang yung nandun sa palibot nila. Ngayon, sa panahon natin, kung mangyari yan, dahil sinabi ng Diyos, ibubuhos niya kanyang espiritu sa lahat ng laman. O ngayon, ang Diyos mismo yun ibubuhos niya kanyang espiritu sa lahat ng laman. Pati anak kasama, tandaan nyo, dahil si Jesus ay espiritu ng Ama. Ito pa nga po nangyari, ito lang nakarang linggo, bumaba po si kagalang-galang San Miguel Arcangel dito sa kare ng langit. Ang masakit po dito, yung kasuotan lang, pati ba naman yung kasuotan? Sus ko naman. Pabayaan mo yun. Baka ka-disturbo lang yung mga yan. Wala namang alam. Makikialam. Alright. Hindi po sa kasuotan masusukat ang isang tao, kundi sa puso. Alright, ngayon, gusto ni Juan ay ni Judas, hindi yung Iscariote, si Judas Tadeo, hindi lang sila ang pagpahayagan ni Kristo, kundi sa buong sangkatauhan. Kaya ang sagot ni Kristo ay ito. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man na umibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Alright, saan ngayon tumatahan ng Diyos? Doon sa taong nagmamahal sa kanila. Kaya hanapin nyo nga, hanapin na ninyo kung saan naroon yung luklukan na bilanggit
ni Juan Evangelista sa Apokalipsis. Ano yung luklukan? Mga taong ginagamit niya, mga luklukan, at nakikita kung sino ang mga nakaluklok doon. Kaya may mata si Juan Evangelista na tinatawag na pangitain o maliwanag na vision. Kaya nga po yung sinasabi natin, yung pong walang mga mata na hindi po nakakakita, yung may third eye, huwag po kayo maghahatol, nagkakasala lang po kayo. Alright, so maliwanag na may mata ang isang taong nasa langit at naka-espiritu, gaya ni Juan Evangelista. Nasa langit siya sa araw ng Sabat na yon, nandun sa Apokalipsis, Kapitulo 1. Di ba ganoon? Ako'y nasa espiritu Opo, sa nandito yun. araw ng Panginoon. Apokalipsis Kapitulo 1, talatang ito. Talatang 9 yata yun. Akong si Juan na inyong kapatid ay inyong karamay sa kapigatian karayang. Ito yun. Ako'y nasa espiritu sa araw ng Sabat. Ito. At ako'y lumingon na nagsasabi inyong nakikita isulat mo sa isang aklat. Baba pa doon. Baba pa doon. At ako'y lumingon upang makita ang tinay na nagsasalta sa akin at nang ako'y lumingon nakita ko ang 7 kandilerong ginto. Hindi yan. Baba pa doon. Ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon. Sa 9. 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian. Wala ba dyan? Ay! Nabasa ko yun dito eh. Apokalipsis, Kapitulo 1. Ito nga po, nasa Apokalipsis Kapitulo 1 po. Nung sinabi niya na siya nasa espiritu sa araw ng Sabat, ibig na sabihin, nag-astral siya. Ito po sa 10 po pala. Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Ipaliwanag nyo nga po yung ibig sabihin, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Naglakbay ang kanyang kaluluwa. Nag-espiritu. Nag-astral. Astral travel na tinatawag Astral ninyo. travel. Alright. Nag-astral siya. Ang kanyang kaluluwa umalis sa kanyang katawan at lumipad sa langit. Patungo sa karya ng Ama. At nakita niya ngayon yung nakita niya at binabasa natin. Ulitin po natin. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ng dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Alright. Ibig sabihin, ganyan ang taong naka-espiritu. Marami siyang narinig, marami siyang nakikita. Kahit na ngayon, nung ginawa ni Juan Evangelista na yan, ay ginagawa rin namin ngayon. Kaya hinanda ko na yung daan ng Panginoon para makababa sa lupa. Dahil yan ang sabi ng Malakias 3:1. Ito nga po yung sinasabi natin na hindi na po dakdakan yung labanan ngayon. Kung sino po yung makakakit sa langit, yun na po ang labanan ngayon. Talaga, kung sino makakit sa langit at ibaba na ang Diyos, yan ang laban ngayon. Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. Alright. Kung ano naganap diyan, sa oras na yan na sinabi, siya ang naganap doon sa Gawa, Kapitulo 2:1. Nung bumaba ang mga espiritu sa langit at dumapo sa bawat isa sa kanila, yan ang ibang paraan ng pagbaba ng espiritu. Pero yung Ama, iba ang pagbaba niya. Tandaan nyo solo, baba siya at walang magiging sagabal sa kanyang paghahayag. Dahil yan ang hinanda ko. Dahil ako'y sugo. Tandaan nyo Di ba nababasa nyo
ang sugo ng Diyos sa ating kapanahunan. Kaya nung sugo ng Diyos ng kanyang kapanahunan ay si Juan Bautista. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig po sa atin, ano po ba ang importansya ng mga luklukan o ng mga propeta o ng mga medium na gumaganap sa pagbaba ng mga banal na espiritu? Para po sa kaalaman ng lahat ng mga nakikinig sa atin. Upang marinig ang tinig ng mga espiritu o maging Diyos. Kung sino ang kanyang luklukan na gagamitin, doon siya bababa. Dahil hindi naman siya bababa sa kanino man luklukan, kundi yung kanyang piniling luklukan. At tandaan niyo Kaya po, ni Jesus, siya ang pinili niyang luklukan, si Jesus, na hinanda ni Juan. Dahil mula pa ng bata, si Jesus, manggagamot na, tandaan niyo. Hanggang sa paglaki niya, manggagamot pa rin siya. Ha? At ngayon, yun ang kinagigiliwan niya, ang anak si Jesus, noong panahon niya. at tandaan niyo po, hindi po gagamit ng mga luklukan ang mga banal na espiritu kung hindi rin po banal yung mga bababaan nila. Talaga? Kasi po may nag-comment, hindi ka bumababa yung mga ganyan sa tao. Walang alam yun. Pakialamero lang yun ng mga bagay na hindi niya alam. Kaya huwag mong papasidin yun. Dahil yun ang sinabi ni Haring Solomon. Ang mangmang, huwag mong sasagutin sa kanyang kamangmangan. At para po sa kaalaman ninyong lahat, mga medium po rito, mga nag-aayuno po yung mga yan. Mga nagpapakabanal po sila. Nagpapasting ka ba? Nagpapasting, naglilinis ng mga puso, ng mga kaluluwa, upang sila'y babaan po ng mga banal na espiritu. Yan po ang katotohanan. O ngayon, hanapin nyo ngayon ang Diyos kung saan siya naroon. Sinabi ko na nga sa inyo nandito na sa Pilipinas ang Diyos at mayroon siyang taong ginagamit. Yan po ang sinabi ng namayapang aktor na si Roy Alvarez. Noong pong mga 1980s po ba yun? Oo. Na hindi hula niya na ang Diyos ay narito na sa Pilipinas at meron siyang isang taong ginagamit. O ngayon, patunayan niyo yan. Hanapin niyo ang Diyos kung saan siya naroon. Dahil siya ay paroroon sa kanyang kaharian. Dahil ang kanyang kaharian ay ang hinanda para sa kanyang. Kahit na dampa lang, basta siya ay kaharian ng Diyos, hindi maaring pupunta ang Diyos. Kahit na dampa lang yung nakikita nyo rito, pero makita nyo sa pangitain, iba ang makikita nyo. Dahil para kayo nakakita ng daigdig ng pantasya. Tandaan nyo Isang kahariang ginto. daigdig na pantasya. Fantastic kung tawagin. Dahil iba-iba ang makita nyo. Kagaya na nakita ni Christy Piangco. Napunta rito. Iyak siya ng iyak dahil iba ang nakita niya sa karya na ito. Puro daw po mga arkanghel yung nakikita niya. Mga taong nakadamit So, puti. Kaya pumunta kayo rito. Hanapin na ninyo. Okay, magdala kayo ng mga taong may third eye. Kung sino man yan na mayroon third eye at nakakita, para siyasatin nyo. Magsiyasat kayo. Huwag kayong magmiron-miron, makikialam ng mga bagay na walang At ito alam. pong mga sinabi niyo po na ito, sinabi rin po ito ni Propeta Moises. Yung sinabi niya, yung pagbaba ng mga banal na espiritu, nandito po yan sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7. Sige, basahin. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. So, tawagan nyo ang Bumababa Diyos. agad. At bababa ang Diyos. Tandaan nyo Dahil makikinig siya sa daing ng mga taong matuwid. Yan ang sinabi ni Pedro. Siya'y nakikinig sa mga taong matuwid. Ang mga taong makasalanan, hindi niya pakikinggan yan. Tandaan nyo. Kaya kung makasalanan kayo, kailanman, hindi paroroon ang Diyos sa inyo. Tandaan nyo. Dahil siya'y paroroon sa mga taong makadiyos talaga. Dahil yan ang hula. Kahit na doon kay David, ang Diyos ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Kita na. Dahil bababa siya kung saan siya naroon.
at hatulan na yung mga nagpapanggap na mga Diyos na hindi naman tunay na Diyos dahil ang mga anak niya ay binabanal na sila para maging larawan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi lang iisa ang anak niya. Marami na ngayon, tandaan nyo, yung mga hula ni Kristo naganap na ang palay ay tumubo na, nabuhay na, at malaki na. Marami na ang butil ng palay. Ibig sabihin, marami ng Kristo ngayon na sinusubaybayan ng Ama hanggang sa panahon natin. Sinusubaybayan niya yung kanyang mga anak. Dahil yun ang sabi ni Pablo, lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. At ano ba sinabi niya doon sa 3:16 ng Korinto? Na hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? O maliwanag ha, kanino nanahan? Yung Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan nyo ha, kung hindi kayo anak, talagang hindi kayo tatahanan ng Diyos. Never, tandaan nyo yan. At sino po ba yung tinawag na mga anak ng Diyos? Ito po, sa Juan Kapitulo 3, yung pong Juan Kapitulo 1, talatang 12, ito po yung mga tunay na anak ng Diyos. Datapwat ang lahat na sa Kanya'y tumanggap, nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwibagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Alright, tinanggapan ninyo ang aral ng Diyos? Tinanggapan ninyo ang aral ni Kristo? Hindi. So, hindi kayo anak ng Diyos. Antikristo kayo talaga. Lalong-lalo na po yung mga bansang dinidilubyo ngayon na ayaw tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Lahat na hindi tumatanggap sa Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo o Espiritu Santo, Antikristo talaga. Dahil si Kristo sumasamba sa Espiritu. Kaya kapag hindi kayo sumasamba sa Espiritu, Antikristo kayo. Tandaan nyo San Juan 4:22. Tandaan nyo yan. Lahat ang hindi sumasamba sa Espiritu, Antikristo talaga. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. O, kita na. Sapagkat hinahanap ng Ama gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Biblia. Yan, ang katotohanan. Ang Biblia ay katotohanan. Sabi ni Kristo, John 17. Basahin mo mabuti yan. Ang salita mo ay katotohanan, sabi ni Jesus. Pakabadalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, ang salita na ito, Biblia, ay katotohanan. Dahil yan ang sinasalita ni Jesus noong panahon niya. Doon sa San Juan 14:11. Ipinakilala na nga ni Jesus na siya ang luklukan ng Diyos. Wala pang naniwala. Ito po. Hanggang ngayon, kung sabihin ko, ako luklukan ng Diyos, maniwala ba kayo? Hindi kayo maniwala talaga. Hindi po tayo paniniwalaan dahil may hirap lang tayo. Kamukha ni Jesus. Mahirap din si Jesus nung panahon niya. At hindi tayo kilala, hindi tayo tanyag, kaya Hindi ayaw pa nila tayong nag-aral. paniwalaan. Hindi nag-aral sa pamantasan si Jesus. Tandaan nyo dahil binawal ni ang banal na Espiritu na siya si Gabriel Arcangel na protektor ng Inang Birhen Maria. Binawal niya na parehistro si Jesus o pag-aralin dahil papatayin ni Herodes. Hindi ba niya alam na pinatay ni Herodes ang mga sanggol sa Jerusalem noong panahon niya dahil hindi niya makita si Jesus? Dahil yung tatlong hari nagtaksil sa kanya dahil sinalubong sila ni Gabriel Arcangel na huwag kayong pupunta kay Herodes. Ano kasi sabi ni Herodes sa tatlong hari? Kung makita nyo ang sanggol, ituro nyo sa akin at ako'y sasamba rin. Ano sabi ni Gabriel Arcangel? Huwag niyong paniwalaan yun. Dahil
sinungaling si Herodes. Dahil gusto niya patayin yung sanggol. Yan ang sabi ni Gabriel Arcangel. Ngayon, nagalit si Herodes. Pumunta sa Jerusalem at pinatay niya lahat ng sanggol mula 1 taon hanggang 2 taon para matiyak niya na patay na yung Kristo o Misaya. Tandaan niyo nagbabasa kayo ng Biblia pero hindi maintindihan. So, huwag kayong makikialam sa Biblia. Kung wala kayong alam huwag kayong magpapublish ng anuman. Lilituin lang niyo ang mga tao. Okay? Ang nakakalam ng Biblia, siya ang magpaliwanag. Tandaan niyo Pero kung mga nakasutana po, kagaya ng mga Papa ng Roma at mga naka-Amerikana, kahit mali-mali ang paliwanag sa Biblia, pinaniniwalaan po kaya nila. Madali kayong mapaniwala. Kaya lang pinagbilin ni Jesus na mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni naman. Sino man na nagpapublish ng salita ng Diyos sa Biblia, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo. Tandaan nyo Kaya po napakaliwanag po ng paalaala ni Apostol San Pablo sa lahat po ng mga tao. At ito po, Roma Kapitulo 10, talatang 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Napakaliwanag po niyan. Sinugo ba sila? Lahat na naghayag sa TV na yan o Facebook na yan, sugo ba talaga yan? O sugo ni Satanas? Yan ang Antikristo. Yung sugo ni Satanas, lilinlangin kayo at ililigaw kayo. Yan ang sugo ni Satanas at maliwanag na. At tandaan nyo, Antikristo lahat sila. Ito po, sinabi ng Panginoon. Mateo Kapitulo 24, talatang 4 hanggang 5. Basahin po ba? Sige. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Alright, maliwanag yan Kaya huwag kayong magpasipaniwala sa bawat naghahayag ng Biblia kung hindi niya may pakilala ang Diyos. Yan ang tunay na Antikristo. At ito pa po sa 24:24 ng Mateo, meron pa siyang sinabi ng Panginoon. Sige, saan? Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga himirang. Kaya kami hindi maliligaw dahil tinuro sa amin ni Kristo na huwag kaming maniwala kanino man. At paano po tayo maililigaw? Bumababa po rito yung Panginoong Jesucristo, yung kanyang banal na Espiritu. Kaya nga, paano mailigaw kami ng mga engot na yan na tagapagsalitang nagliligaw ng tao? Nandito na si Kristo, hanapin ko pa. Kayo maghanap kay Kristo. Kayo maghanap sa Diyos dahil kasama niya ang Diyos. Nung bumaba si Kristo, kasama niya ang Diyos. Kasama niya lahat ng mga arkangeles sa langit. Kaya nga po ito pinatutuhanan ng Panginoong Jesucristo. Nung pagkamatay niya na 3 araw, nangusap siya sa kanyang mga apostol at nagpakita siya at nagpahayag sa kanyang mga apostol. Yung pangako niyang siya magbabalik, nagawa po niya, at sa panahon po natin, nagbabalik pa rin po yung Panginoong Jesucristo. At kaiba naman po ito sa kinikilala niyo Propeta Muhammad, na hanggang ngayon ay wala kaming marinig na tinig na Propeta Muhammad. Alright, Ang Panginoong Jesucristo, linggo-linggo nandito yung Panginoong Jesucristo, naghahayag, nagre-revelasyon, nangangaral, namamahagi ng biyaya at kapangyarihan. Ano po kaibahan? Nagpapahayag ka mo Alright, yun ang sabi niya doon sa San Juan 14:21. Kaya kung inibig nyo si Kristo, tuparin nyo ang Biblia. Dahil ang Biblia, yan ang dugo ni Jesucristo. Aminin man po nila sa hindi, hanggang sa nagkamatay silang lahat, at yung mga matatanda pa ngayon, ni minsan hindi nila narinig yung tinig ni Propeta Muhammad. Kumpara sa Panginoong Jesucristo, linggo-linggo nandito naghahayag. Walang maniwala, dahil wala naman lumalapit. Kaya puro kuro-kuro sila, puro hatol.
bawal ang hahatol. Tandaan nyo ha. Lumapit kayo para mapatunayan ninyo. Ayan, bukas ang aming tahanan para sa inyo. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Tanggapin mo lahat na lalapit sa iyo. Dahil yun ang utos niya sa akin. Ibigin mo lahat ng tao. At ang sabi po ni Apostol San Pablo, at ang paniniwala ay magsisimula po sa pakikinig. Talaga? Kung hindi ka makikinig, paano ka maniniwala? Ang paniniwalaan mo lang kung ano lang yung mga tinuro sa iyo ng mga propetang bulaan ninyo. Alright. Ang paniwala ay pakikinig ay siyang pasimula ng Karunungan. Karunungan. Tandaan nyo ha. Makinig kayo ng aral ni Kristo para mabuksan ang inyong mga kaisipan. Para sa gano'n naman, si Kristo ay papasok sa inyo. Yan ang sinabi niya sa Apokalipsis. Dito po, Roma 10:17. Sige. Ito po ang sinabi po ni Apostol San Pablo. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O so, yung salita ni Kristo, pag-iyan nyo. Huwag yung mga pahayag sa TV na magliligaw sa inyo. Tandaan nyo ah. Yan pahayag sa mga Facebook, ililigaw kayo lahat yan. Okay. Ako, ang hayag sa inyo ang katotohanan dahil hindi ako sinungaling. Tandaan nyo ha. Dahil bawal na magsisinungaling dito at bawal magsaksi na hindi totoo. Kung ano ang nakita namin, patotohanan namin, at ano narinig namin, sasabihin namin sa inyo. Okay. Yun po ang sinabi ng mga apostol sa Gawa, Kapitulo 4, talatang 20. Sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Alright. So, gayon din sa amin. Hindi kami magsasaksi ng hindi katotohanan. Kung ano man narinig namin, siya patotohanan namin. Dahil bawal dito ang magsisinungaling. Lahat ng sinungaling, may impyerno, tandaan nyo. Kaya lahat ng mga naghayag sa TV na sinungaling, may impyerno lahat yan. O sa cellphone, o sa video, lahat ng sinungaling na yan, may impyerno lahat yan. Dahil ililigaw kayo, tandaan nyo ha. So, kilalanin nyo, ang totoo. Ang totoo ay siya ang salita ng Diyos. At yan ang Biblia. Tandaan nyo ha. So, marami akong sasabihin dahil narinig ko na hindi nyo alam kung sino mga Antikristo. Maliwanag na pinaliwanag ko sa inyo. Lahat na hindi maniniwala sa nakasulat sa Biblia, Antikristo lahat yan. At lahat na hindi gumagawa ng ginawa ni Jesus, Antikristo lahat yan. Dahil yan ang sabi niya, San Juan 14:12. San Juan, Kapitulo 14, talatang 12. Ano po ba? Umpisahin natin si Sige. Jesus. Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Anong ginawa kasi ni Jesucristo? Ayan o, sa Matthew 4:23. At nililibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila. Noong panahon niya yon sa Galilea, dahil doon siya sinilang sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa bayan ng Juda, at Galilea, doon siya sinilang. Galilea, nandun yung Bethlehem, at nagpasimula ang ebanghelyo doon. Si Pasay. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. O, kita na. Sino gumagawa nito? Maraming gumagawa yan. Pero initsipera ni Jesus kung manggagawa sila ng kalapastanganan sa tao. Kamukha yung mga manggagamot na mangkukulam, yung mga manggagamot na nagpapabayad, hindi gusto ni Jesus ang ganun. Tandaan nyo kahit na magsikero dyan, at hindi nangaral na ebanghelyo, ayan, ay Antikristo lahat yan. Tandaan nyo Maliwanag ba? Marami akong sasabihin sa inyo. Dahil hindi nyo kilala ang mga Antikristo. Ang mga Antikristo
yung lumalabag sa patakaran ni Kristo. Ano ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad kasi? Magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitong, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyo walang bayad. So, pag may nanggagamot yan na nagpapabayad, suriin niyo kung siya nga ang Antikristo. Dahil totoo yan. Dahil yun ang sinabi nila, hinulan ni Jesus na marami pa noon, nung panahon niya, na manggagamot din at nagpapabayad. Matitindi po dyan yung mga nagbebenta na may mga bote-bote na may kung ano-ano mga nakalagay na kung ano-ano. Mga medalyon, napakamamahal. Napakamamahal na medalyon na yan. Minabalita pa po tayo, 20 mil daw yung bili niya ng medalyon. Talaga? Po. Grabe naman. Pag nakita nyo yan, mga yan, bahala na kayo. Usigin nyo sila kung gusto nyo. Tunay po manggagamot, hindi po yan nagpapabayad. Tandaan nyo yan ha. Nasa Matthew 10. Magmula sa 7. Mula 1, magtawan mo hanggang 7 na. Si Basahin. Yan ang patakaran ni Jesucristo. Tanggapin mo ang kapangyarihan pagdating sa iyo ng Espiritu Santo. Pero pag wala ka tinanggap ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, yan ay makalupa talaga. Ugaling makalupa. Ito pa, Mateo Kapitulo 10, talatang 8. 1. Sa uno muna. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapamalan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. O sino itong mga alagad na ito? Hindi ba pinahiran sila ni Jesus ng Espiritu Santo? Sa 5 po. Anointed sila. Tandaan nyo ah. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At ano yung mga tupang nawawaglit? Yung mga manggagamot na tapat sa Diyos. Yan ang mga tupa. Pinahanap niya mga yan para tipunin sa isang kuralan para sila ang magbunyi ng karangalan ng Diyos. Tandaan nyo ah. Yan ang tunay na tupa na naliligaw. Yun tapat na mananampalataya sa Diyos at ay Kristo Jesus. Pinapahanap ng Panginoon yan. Kahit na ako. Pinutusan niya ako na hanapin mga tupa. Ngayon, nakita ko na yung iba. At ang tunay po na mga manggagamot, tandaan nyo po, nangangaral po sila ng mga aral ni Kristo. Eto po, at samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Alright. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ano yung sakit na ketong? Ugali ng taong hindi maalis-alis. Yung ugali ninyo na hindi mabago-bago. Yung mga masang paniniwala ugali ninyo na liku-liku na, dapat ninyo baguhin. Sumasamba kayo sa rebulto. Yan ang mga ugali nyo na gangrena. Tingnan nyo. Magpabangon kayo ng mga patay. Sino mga patay? Yung hindi naniniwala kay Kristo ay patay na. Yung mga taong mga nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay ay mga patay. Yan ang sabi ni Pablo. Anong kalayawan? Yung kalayawan ng inyong mga alaman. Pag hindi mabago yan, kayo'y patay talaga. Paano kayo? Mabubuhay pa kayo? Bilanggit lang ni Pablo yan eh. Kung paano mabuhay. Ano doon sabi doon sa Roma, Kapitulo 6, tayo ba'y bininyagan sa kamatayan ni Jesus? Hindi tayo bininyagan sa kamatayan ni Jesus. Bininyagan na tayo para mabuhay si Jesus sa atin. Kaya yung binyag-binyag yan ng ginagawa ng mga pare, mga relihiyon, walang kabuluhan yan.
kami hindi nagbibinyag sa tubig. Espiritu Santo ang binibigyan namin sa tao. Tandaan nyo ha. Hindi tubig. Dahil wala na yung tubig eh. Inurong na ni Juan Bautista yung tubig. Bakit pa hanggang ngayon nagbabautis pa kayo sa tubig? Ang maganda po dito, yung mga nabautismo po sa Espiritu Santo, nagaganap po yung nasa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Sige. At tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang... O sino talaga tunay na saksi? Yung mga tumanggap ng Espiritu. Yan ang mga tunay na saksi ng Diyos. Tandaan nyo ha. Ito po ang mga tunay na saksi sa unang Juan Kapitulo 1. Hindi po yung mga saksi ni Jehovah to. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Alright. O yan. Makikita talaga ang tunay na katotohanan. Kung lumapit kayo at mahipo nyo, mapagmasdan ninyo, makita ninyo, kahit na magdala kayo ng camera, pwede. Matagal na po kayong hinahamon ng mga pastor. Lahat po ng mga reporter, Kahit pumunta na kayo magdala dito. kayo ng TV network dito, i-publish nyo sa buong mundo. Mas gustong gusto ko, tandaan nyo ha. Eh baka po bumaba yung ama dahil yun talagang gustong gusto niya. Dahil nais ng ama na iparinig yung tinig niya sa buong sanlibutan. Talaga, gusto niyang marinig ang tinig niya sa buong sangkatauhan. Kaya lang, hindi namin malibot ang buong sangkatauhan dahil kami mahirap lamang. At hindi pa po natitipon yung mga bansa. Kaya nga sabi ng Diyos, nung panahon pa ni Moses, tipunin mo sa harap ko ang bansa at iparinig ko sa kanila ang aking salita. Deuteronomio Kapitulo 4, Ngayon, yun din ang ginagawa ko para matipo kayo sa harapan ko para iparinig ng Diyos ang tinig niya sa inyo. Eh nung linggo po kasi marami rin naman po mga nakarating na po dito, taga iba't ibang lugar na. Ang bumaba po nung linggo ay si Kagalang-galang San Miguel Arcangel. Lahat ng banal na gusto nyo, At yung Panginoong Jesucristo pala matyaga lang bumaba. kayo sa pakikinig. Lahat sila ay sasalubungin kayo ng Ito po ang dapat na banal pong na maganap. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Kailangan na po itong maganap sa ating kapanahunan ngayon. Mag-ipon-ipon na po tayong lahat ng mga pinilit anak ng Diyos. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila ikaw bubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. yan. Yan tatapusin ang sanlibutan, makasanlibutan ugali. Kung lahat ang pamilya ninyo, mga anak ninyo ay makadiyos na, magtapos na ang sanlibutan. Tandaan nyo ha. Yung makasanlibutan ugali, magwakas na. Yes nyo? Kaya po ang sabi ni Apostol San Pedro sa Kapitulo 2, kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait. Yun po ba yan? Yung tapos na yung mga kasamaan? Kaya lang, tapusin na yung kasama na yan. Yung panlalait ninyo dito. Yun po yung sinasabing wakas ng sanlibutan. Tatapusin na po yung lahat ng kasamaan, hindi po yung tao ang magkakamatay. Gets nyo? Paano magtapos sa sanlibutan kung talagang makasanlibutan pa rin kayo? Eh kung ubusin po kasi ng Panginoon yung tao, paano pa siya maghahari? Wala nang mga tao, patay na lahat. Yan ang pinapangaral nila eh. Uubusin daw lahat ng tao. Matagal ko na sinasabi sa inyo, kung hindi nyo maintindihan sinasabi ko, magtanong kayo. Sasagutin ko kayo, kahit na sino pa kayo. Tandaan nyo ha. Alright, marami na ako sasabihin, pero hanggang dito lang, at nalinaw na, sinabi ko sa inyo kung sino ang Antikristo. Lahat na hindi maniwala sa Ebanghelyo ni Jesucristo at Ama, Antikristo lahat yan.
Nagbabasa sila, hindi lumunawaan, Antikristo lahat yan. Nagpastor sila at walang Diyos sa kanila, Antikristo lahat yan. Pag hindi sila ginagabayan ng Espiritu Santo ng Diyos, Antikristo lahat yan. Ito po ang ating po nga huling mensahe galing po sa unang Juan Kapitulo 4 magmula 1 hanggang 5. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na sa Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. O, ano ibig sabihin? Kung sino man na magpahayag na si Kristo, wala pa dito sa lupa at hindi pa siya gumagamit ng tao, Antikristo yan. Madalas marinig ko yan na malapit na raw darating si Kristo. Matagal ko na sinasabi sa inyo, matagal nang nasa akin si Kristo. Ba't hinintay mo ninyo darating? Sabi nyo, galing sa lapam. Mga inutil, sige, punta kayo sa lapam. Matagal na nakarating si Kristo. Nandito na sa akin. Di pa ninyo paniwalaan? Lumapit kayo para mapatunayan ninyo. Huwag kayong magkuro-kuro. Dahil sinabi niya ni Pablo, ang paniniwala ay magpasimula sa pakinig. Makinig muna kayo. Kahit na ang huwes, may hearing. Bago ilagay niya ang verdict. Tanda niyo kaya makinig muna kayo. Baka sakaling maniwala na kayo. Tanda niyo lumapit kayo para makinig. Huwag kayong bintang ng bintang. Bawal ang magbibintang at bawal ang maghahatol. Tanda niyo. Nang di katotohanan. Bawal ang magbibintang na di katotohanan at bawal ang mangaral na hindi katotohanan. Patuloy po natin. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos at ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Alright, marami na yan na bumababa na espiritu pero hindi nila napakilala si Kristo. Tandaan nyo, Antikristo lahat yan. At lalong-lalo na po yung mga hindi po nakakaunawa po ng Biblia, marunong lang po magbasa pero hindi po naunawaan. Kagaya na lamang po nung narinig ko kay Sandoval. Sabi niya, maglalaglagan daw yung mga bituin sa langit at doon na raw masusupok yung sangkalupaan. Hindi po yung ito po yung sinabi niya. At kung magkagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagay magsisitaghoy ang lahat ng mga kan sa lupa at makakita nila ang anak ng tao ay naparitong nasa lapap na may kapangyarihan. Ay dito pala sa taas. Mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang sabi po kasi niya, masusupok daw po, kaya wala daw matitirang tao, masusupok daw yung sanlibutan, dahil daw yung mga bituin sa langit maglalaglagan, ay yun daw mga bituin, mga naglalagablab. Alright. Inutil yan. Hindi po nila alam yung mga bituin, sinasabi po dito maglalaglagan mula sa langit, mga anghel po ito. Mga banal na espiritu. Mga banal na espiritu. Yan ang mga tinatawag ng mga superstars. Bakit daw po magsisipangatala mga kapangyarihan sa langit? Siyempre, manginginig sila kung ang tao ay matigas ang ulo dahil lahat ng hindi maniwala dyan, mamamatay. Tandaan nyo. Ngayon po, naunawaan nyo na po kung gaano kabigat. Kung hindi po tunay na sugo ang mga ngaral sa atin, maliligaw po talaga tayo. Dahil marami po mga hiwaga, talinghaga at misteryo ang ating pong banal na kasulatan. Na tanging sugo lang po ng Diyos na may karunungan na galing sa Diyos ang makakapagpahayag po nito. At hindi po yung mga ordinaryong mga ngaral lang na kaalaman at mga karunungang pang material, pang sanlibutan.
Napakalayo po ng Huwag kaibahan. niyong pakinggan sila. Ililigaw lang kayo. Tandaan nyo. Kaya po mga Ako kapatid, nagsasabi sa inyo. Dahil uusigin ko lang yan. kaya nga po marami na pong mga tao ang nangaliligaw sa ating pong kapanahunan ngayon. Ngayon na naman, malapit na naman po yung etong November 1. Dami na naman kaluluwa dito. Nagtatambakan na. Kaya lang po yung mga nabihag, may tama pong panahon diyan. Mga nabihag po ng mga engkanto, elemento, may tama pong panahon diyan para po sila ay mapalaya. Pero ang importante po rito, lahat po sila ay kapag nagawan po natin ang paraan, makakalaya rin po sila at makakarating din po sila sa kalangitan. Yan ang aming assignment. Kahit na si Isaias, assignment niya yun nung panahon niya. Nung panahon ni Jesus, siya rin ang assignment niya. Na kahit na mga bihag, palalayain niya. Ngayon din, sa panahon natin, lahat ng mabihag ay palalayain namin kung may paniwala ang tao. Ang tanong po dito, kapag wala na po ang pastor, sino pa magliligtas? Sino pa ang magliligtas ng mga kamag-anak nyo na mga nandito sa lupa, mga nangamatay na, mga kaluluwang nangamatay ng kamag-anak ninyo at mga kaluluwa ng mga kamag-anak ninyong nangabihag na mga elemento ng mga lamang lupa? Ano po ang mangyayari pa sa kanila kung wala na po ang pastor? Kaya ngayon pa lamang po, lumapit na po kayo dito sa kanan ng langit. Tama na po yung mga kuro-kuro ninyo na mga dito po hindi po kulto ito. Dahil ang tunay po nating pinaniniwalaan dito ay ating pong dakilang Ama at ang ating pong Panginoon. Sila po ang ating pinaniniwalaan at wala pong iba. Kaya po maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, pagluwalhati at pagsamba at pagsalamat ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat po ng mga banal na espiritu, sa lahat po ng mga arkangheles ng kalangitan at sa lahat po ng mga doktor ng kalangitan at mga Diyoses ng kalawakan. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Maraming salamat po sa inyong lahat.